Tuloy na po sa pangangaral ng salita ng Panginoon dito po sa ating serye tungkol po sa mga marka ng tunay na pagsisisi. At gusto po nating diinan po sa oras po na ito ay yung may kinalaman po sa pagtangis sa kasalanan bilang isa sa mga marka ng mga tunay na pagsisisi. At kung meron po kayong kopya ng banal na kasulatan, matatagpuan po yung talata na atin pong pagbubulayan ngayong gabi dito po sa Aklat ng Santiago. Ang kabanata po ay 4, ang talata po ay 9. Santiago, kabanatang 4, ang talata po ay 9. Ito po ang salita ng Panginoon sa salin ng ang bagong ang Biblia. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan sa kalungkutan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at hindi nagkakamaling mga salita. Nung nakaraan po nating pag-aaral tungkol po sa mga marka ng tunay na pagsisisi, maalala po ninyo na ipinaliwanag ko po sa inyo na ang tunay po na pagsisisi o isa sa mga marka ng tunay na pagsisisi, ito po ay merong kalakip na pagbabagong buhay. So naalala nyo mga kapatid, di po pwede na ang isang tao ay nagsasabi na siya ay nagsisisi sa kasalanan nang wala siyang binabago sa kanyang paraan ng pamumuhay. Kapag po ang isang tao ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan, ibig sabihin po nun, ayon po sa pinag-aralan po natin nung nakaraan, babaguhin po niya yung takbo ng kanyang buhay. Kung dati siyang lasinggero, hindi na siya magiging lasinggero. Kung dati siyang bungangera, hindi na siya magiging bungangera. Kung dati siyang tismosa, hindi na siya magiging tismosa. Magkakaroon po ng pagbabago sa kanyang pag-uugali mula sa pagiging makasalanan. Siya po ay magiging mamumuhay na sa kabanalan. At ganyan po ang sinabi rin ni Dr. R.C. Sproul sa kanya pong aklat na may pamagat na Essential Truths of the Christian Faith. Ganito po niya dinefine ang repentance. Sabi niya, and I quote, "Repentance means to undergo a change of one's mind. This change of mind is not a mere switching of minor opinions, but the entire direction of one's life. It involves a radical turning from sin to Christ." End of quote. So dito po mga kapatid, sa paliwanag ni Dr. R.C. Sproul, sinabi ho niya na ang tunay po na pagsisisi ay ang pagbabago ng ating isipan, at yung pagbabago po ng ating isipan ay nagbubunga ng pagbabago ng ating pamumuhay. So yun po yung diniinan po natin last Wednesday sa ating pong prayer meeting. Pero mga kapatid, ang tunay po na pagsisisi ay hindi lang po natin masusukat o hindi lang ito nagsisimula at nagtatapos sa masasabi nating behavioral modification o yung pagbabago po ng ating pag-uugali at ginagawa. Ang tunay po na pagsisisi ay pagbabago din po ng ating nararamdaman sa ating pong mga kasalanan. Ulitin ko ho mga kapatid, at gusto ko yang diinan dito po sa ating prayer meeting ngayon. Ang tunay po na pagsisisi ay pagbabago rin ng ating nararamdaman sa ating mga kasalanan. So di lang magbabago yung iyong buhay, magbabago din ang inyong attitude sa mga kasalanan na inyong nagagawa. So mula mga kapatid sa pagkatuwa at nasisiyahan sa kasalanang ating ginagawa tungo sa pagkalungkot at pagtangis sa mga ito sa tuwing ito'y ating ginagawa. So ito po yung tinatawag ni Dr. R.C. Sproul na contrition. C-O-N-T-R-I-T-I-O-N. Contrition sa English. Ang ibig sabihin po is a deep remorse for having offended God. O yung matindi pong pagkadalamhati dahil nasaktan po natin ang damdamin ng Diyos dahil sa atin pong ginawang kasalanan. So yun po yung contrition. Sa makatuwid mga kapatid, hindi lang po naaapektuhan yung atin pong pamumuhay kapag po tayo ay nagsisi sa atin pong mga kasalanan. Naaapektuhan din po ang ating damdamin
sa ating mga nagagawang kasalanan. Oras na tayo po ay tunay na nagsisi. At yan po, yung thought po na yan, yung teaching po na yan, yung gusto nating i-expound dito po sa ating talatang pinagbubulayan ngayon, na tinuturo po ni Santiago sa verse 9 na ating pong binasa kanina, na hinati lang po natin sa dalawang bahagi. Yung una po ay ang pagbabago ng damdamin sa kasalanan. Yun yung ating pong first part ng sermon po na ito. Pagbabago ng damdamin sa kasalanan. Secondly, ang pagdadalamhati sa kasalanan. Pagbabago ng damdamin sa kasalanan, pagdadalamhati sa kasalanan. Sa pag-aralan po natin isa-isa ng mabilis, mga kapatid. So yung una ay ang pagbabago ng damdamin sa kasalanan. So dito po, mga kapatid, makikita ho natin yung pagtuturo po ni Santiago sa dapat po na pagbabago na atin pong nararamdaman sa kasalanan, oras po na tunay tayong nagsisi sa Panginoon. Tingnan niyo po yung sinabi po niya sa pangalawang bahagi ng verse 9. Nahin po natin yung second part ng verse 9. Ano po? Sabi niya doon, palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan sa kalungkutan. So dito po, gumamit po si Santiago ng tinatawag po na Hebrew parallelism. So ito po ay isang paraan ng mga Hebreo ng pagsulat sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang mga pananalita na meron naman pong kaparehas na kahulugan para po diinan ng isang punto. At marami po tayong makikitang ganyan kung babasahin niyo po yung aklat ng mga awit, aklat ng mga kawikaan, yung mga poetry sa Holy Scripture. Kasi sa Bible, iba-iba po yung genre ng Bible. Merong prophetic, meron pong narrative, meron pong poetic. So madalas makikita nyo yung Hebrew parallelism, yung gumagamit ng iba't ibang words pero same meaning, just to emphasize a point, doon po sa Proverbs at saka sa Psalm po, awit at kawikaan. At dito, I really believe na gumagamit din po si Santiago ng tinatawag na Hebrew parallelism. So, sa makatuwid, yung mga salita pong ginamit niya dito na pagluluksa at kalungkutan, nakita niyo po ba yun? Maaaring iba yung salita sa Bible po ninyo kasi ibang salin yung gamit ko. Kaya kung bibili kayo ng Bible, I suggest yung ang bagong ang Biblia para magkakapares po tayo. Malay nyo, tumanggap kayo ng 13th month o bigyan kayo ng bonus ni Mister. So, meron naman po yan sa Shopee. Magtanong lang po kayo sa akin kasi baka iba po yung mabili ninyo. So, nag-transition po tayo mula sa ang Biblia, yung malalalim na salita, sa ang bagong ang Biblia kasi na medyo malalalim na talaga yung Tagalog ng ang Biblia. So, nahihirapan na ho marahil kayong intindihin. So, kaya po, ginamit natin yung ang bagong ang Biblia. So, dito po sa ang bagong ang Biblia, yung salita pong pagluluksa at kalungkutan. Ano po ba sa inyo sa Magandang Balita Biblia, sa second part? Maghinagpis. Tsaka ano po isa? Tumangis. Mas malalim pa rin sa Magandang Balita Biblia. Pero sa salin na gamit ko, pagluluksa at kalungkutan. Pero nakukuha niyo po siguro yung idea, di ba? Nung sinasabi ho dito. Po. Tapos, magkahalintulad naman yung pagtawa at kagalakan. Sa makatawid, sinasabi lang po dito ni Santiago na yung tunay daw po na pagsisisi ay dapat nagkakaroon ng pagbabago ng damdamin sa kasalanan. So, yung dati pong saya at satisfaction ng paggawa natin ng kasalanan ay dapat po napapalitan na po ito ng lungkot at pagkamuhi. So, ibig sabihin mga kapatid, kung hindi pa din nagbabago yung ating damdamin sa kasalanang ginagawa po natin, meaning patuloy pa rin po tayong nasisiyahan at nahuhumaling sa kaparehong kasalanan, hindi pa rin po nangyayari yung tunay na pagsisisi sa ating mga buhay. So, kinakailangan mga kapatid, magkakaroon tayo ng panibagong attitude sa mga kasalanang ating ginagawa. Tandaan po natin
na ang tunay po na pagsisisi ay hindi lamang po nasusukat sa pagbabago po ng ating pamumuhay. Ito po ay nagsusukat sa pagbabago ng ating damdamin sa mga kasalanan na ating nagagawa. So kung dati pong palamura tayo, sabi nga, may namit na po ba kayong tao na bawat sentence na binibitawan niya may kasamang mura? Parang yung period ng bawat sentence na salita niya yung mura. Kung kumakain kami ng lugaw ni Mrs. sa Baliwag, mayroong lesbian na nagkikwento. Nung natumba kasi sila sa motor, nung pumunta sila sa DRT, naalala mo yun, love? Bawat dulo ng salita niya, mura. Sabi ko, kabaho siguro ng bibig nitong tao na to. Puro mura yung lumalabas sa kanyang bibig. Ano? So, dati, wala lang sa atin yun. Di po ba? Nung di na natin pinagsisisihan yun. Ang katwiran niya dyan ng teacher ko nung high school, bulaklak lang kaya ng kumbaga, palabok lang kaya ng aking. So, wala kaya. Huwag nyo kang masamain, sabi niya. Teacher ko nagsabi nun. Hindi ko na lang sasabihin, pakilala ni Krisha sa Carlos. So, pero pagka nagsisi na tayo, di ba, pinagsisihan na natin yung pagmumura, hindi na lang yun baliwala sa atin. No? Pagka bumulala, halimbawa, nagulat ka. Ay, putot kutsinta. So, meron ng parang bibigla ng tutusok sa puso mo. Na parang hindi ka na nasisiyahan na gawin yung kasalanan iyon. Na parang nandidiri ka sa sarili mo every time na nasasabi mo yung pagmumura na gano'n. So, kung dati ka naman nandaraya at nagnanakaw para lang kumita ng pera, at masaya ka pa at proud kasi feeling mo diskarte yun. Sabi ko talaga, bumiskarte, nadiskartehan ko yung si kumpare o nadiskartehan ko yung kaibigan ko, dahil dinaya mo siya. Parang dati proud ka pa't nasisiyahan, pinagtamalaki mo pa sa mga kaibigan mo, pero oras na ikaw ay nagsisi, magbabago na po yun. Kinahihiya mo na yung mga ganong gawain. Kung dati tuwa ka makinig ng chismis at kasiraan ng iba, so oras na pinagsisihan mo na ito, dapat nakakaramdam ka na ng suya at pagkasuka at hindi mo na ine-entertain yung mga bagay na wala na may kinalaman sa buhay ng may buhay. So dapat po nakakaramdam po tayo mga kapatid ng totoong pagbabago at nagbabago na yung turing at trato natin sa kasalanan oras na tayo po ay tunay na nagsisi. So gusto kitang tanungin, kapatid, kamusta na po yung kasalanang sinasabi mong tinalikuran at pinagsisihan mo na? Kamusta po yung attitude nyo doon sa mga kasalanan iyon? Nasisiyahan ka pa rin ba at natutuwa sa tuwing nagagawa mo ito? O nagbago na talaga yung tingin mo sa kasalanan? So na ngayon po ito ay kaso-kaso ka na sa iyong harapan at ikaw ay sobrang nadidismaya na sa iyong sarili at nalulungkot sa tuwing nagagawa pa rin yung mga kasalanan ito na alam mong hindi nagugustuhan ng Diyos. So mga kapatid, kung tunay po tayong nagsisisi, dapat po nagbabago po yung ating damdamin sa kasalanan. Nakakaramdam na tayo ng matinding hapis at kalungkutan. Ano po ba yung dapat na nararamdaman natin sa kasalanan? So kanina diniinan ko dapat may pagbabago, Nung dati nasisiyahan ka at wala sa iyo yung paggawa ng kasalanan. Kapag ka nagsisi ka, meron ng pagbabago. So ano naman yung dapat nating nararamdaman kung tayo totoo nang nagbago yung ating attitude sa kasalanan? Yan po yung panghuli nating punto na pinamagatan naman nating ang pagdadalamhati sa kasalanan. Ang pagdadalamhati sa kasalanan. So somehow mga kapatid, medyo nababanggit ko na po ito kanina doon po sa aking unang punto. So mas i-emphasize na lang po natin ito sa pagkakataon pong ito. So dito, gusto ko naman po makita ninyo yung tama nating nararamdaman sa tuwing tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa unang bahagi ng verse 9, sa inuna natin yung second part kanina, tingnan naman natin yung first part ng verse 9 pa rin. Ang sabi doon, kayo'y managhoy, magluksa, at umiyak. So dito mapapansin ninyo na gumamit si Santiago ng mga matitinding pananalita o strong words
upang i-express yung katindihan ng kalungkutan at pagkadismaya na atin pong nararamdaman sa tuwing tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Hindi lang po niya sinabi na malungkot kayo. Diba? Napansin niyo ba? Pwede naman yung sabihin yun malungkot kayo kapag kayo nakakapagsala. Pero ang sabi niya, managhoy kayo, magluksa kayo, at umiyak kayo. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, dapat po hindi tayo mapalagay na para bagang tayong magkakasakit. Talagang nakakaramdam po tayo ng matinding kabagabagan sa tuwing tayo po ay nagkakasala sa Diyos. Yung salita naman po ditong tawag dito yung managhoy. Sa English po niyan sa Greek po niyan talaito reo. Hirap talaito reo. Basta ang ibig sabihin lang nun ay to distress. So para di ka mapalagay, parang binabanggit ko kanina, nababagabag ang iyong ang iyong puso. Nararanasan niyo ba yan kapag kayo nagkakasala sa Diyos? Okay naman ang lahat, pero alam niyo nakagawa ka ng pagkakasala at pagkukulang sa Diyos, parang may something wrong sa iyong puso. At normal dapat natin yung nararamdaman, mga kapatid. Yung salita naman po diyan na pag magluksa at umiyak ay mga pamilyar na pananalita sa atin, na madalas nating naririnig kapag po tayo ay namatayan, di ba? Nagluksa, umiyak. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi po dapat lang natin tinetake lightly yung mga kasalanang nagagawa natin sa Diyos. Ito po ay dapat iniiyakan natin, ito po ay dapat inasasama ng loob natin, at nagiging dahilan po ito ng hindi po natin pagkatulog ng mahimbing sa gabi o ng kawalan ng ganang kumain. Naranasan niyo po ba yun sa tuwing kayo nagkakasala? Kung hindi po, pag-pray po natin sa Panginoon, kasi pwedeng may point sa buhay natin na nakakagawa tayo ng kasalanan pero parang baliwala lang sa atin. Pero pag-pray natin sa Panginoon yung ganoong klaseng holiness, pagkabanal, na every time na nagkakasala tayo, talagang ramdam na ramdam po natin yung pagkalungkot at pagkadismaya. Dahil alam po natin na nagawa po natin ng masama itong Diyos na napakabuti sa atin. Mga kapatid, ang isa pong tunay na nagsisisi sa kasalanan na hindi po tinetake lightly ang kasalanan na kanyang nagagawa sa Panginoon. Ito po ay siniseryoso at talagang pinagmamakaawa at iniiyak po niya sa Panginoon. Una, dahil alam po niya na hindi ito nagustuhan ng Diyos, na napakabuti sa kanya, na pinagkakautangan po niya ng lahat. Somehow, na-offend niya ang Diyos na napakabuti at nagligtas sa kanya dahil sa kasalanan ng kanyang ginawa. So, yun yung attitude muna natin sa Diyos, kasi pwedeng nadidismaya tayo dahil sa konsekwensya na naging kasalanan natin. Pero primarily, dapat nalulungkot tayo, na naghahapis po tayo dahil alam natin na offend po natin ng ating mabuti at banal na Diyos. Pangalawa, kung siya po ay mananampalataya, alam po niya na pwede itong maging dahilan ng pagdidisiplina sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, kahit po mananampalataya na tayo, pwede tayong disiplinahin ng Diyos kasi anak tayo ng Diyos, di po ba? Di ba yung sabi ng Hebrews 12? Isa po sa katunayan na tayo anak ng Diyos, dinidisiplina niya tayo sa tuwing tayo po ay nagkakasala. Kaya nga hindi po dinidiscourage sa mga magulang na naririto na minsan magdisiplina ng mga anak. Kasi ang Diyos din po nagdidisiplina. So, wag lang tayong lalagpas sa pag-aabuso, kundi yung pagdisiplina na ginagawa natin para mapanuto, matuwid ang pamumuhay ng ating mga anak. So, at pagka nagdidisiplina po ang Diyos sa atin, sa tuwing tayo nagkakasala, pwedeng alisin po ng Diyos yung mga pribilehiyong nararanasan natin. Pwede pong alisan ka ng trabaho, ng minamahal sa buhay, o kaya naman bigyan kanya ng karamdaman. So, minsan nagdidisiplina po ang Diyos ng ganon. Pwede din pong iparanas niya sa iyo yung pait ng konsekwensya ng kasalanan na nagawa mo, gaya halimbawa ng pagkasira ng iyong relasyon sa kaibigan o sa kung sino mang minamahal, o pagkasira ng iyong reputasyon dahil sa mga kasalanan ng iyong nagawa. Pwedeng iparanas ng Diyos sa atin yung mga bagay na yan para disiplinahin niya tayo. Hindi ibig sabihin galit sa atin ang Diyos,
kundi para disiplinahin tayo at matuto tayo sa ating pagkakamali at hindi na natin yan ulitin. At alam po ninyo mga kapatid na hindi masarap ang dinidisiplina. Ano? Kaya kung ayaw nyong madisiplina ng Diyos, umayos po tayo. Ano? Ayusin ho natin yung ating buhay. Ano? Pero kapag nagkasala tayo, pwede tayong disiplinahin ng Diyos, and therefore, dapat nakakaramdam tayo ng lungkot at pagkabahala sa ating mga puso. No? At panghuli, kung ikaw ay magpapatuloy na hindi nagsisisi sa kabila ng naririnig mo sa pulpito, nababasa mo sa Biblia, yung kasalanan nagagawa mo, kinakausap ka ng pastor at mga kapatiran, na kasalanan ng iyong ginagawa at kailangan mo magsisi, pero hindi ka pa rin nagsisisi, nagpapatuloy ka pa rin sa pagkakasala. Madalas matigas ang ulo ng mga dinidil natin sa kasalanan, yung mga taong in love sa experience ko bilang naglilingkod sa Panginoon, kahit hindi pa ako pastor at may kinakailangan kaming disiplinahin sa iglesia, kadalasan young people yung nakakausap ko, nagkaroon ng kasintahang hindi mananampalataya. Babasahan pa ng Biblia na yan ay hindi kalooban ng Diyos. At after ng mahaba naming usapan, kailangan mong tigilan yan dahil hindi yan kalooban ng Diyos. Gagawin pa rin niya yung gusto niyang gawin. Ano? Bakit? Nabulag yung kanyang puso ng kanyang pag-ibig. Bulag na pag-ibig. Ano? At nakalimutan niya na mas dapat niyang ibigin na yan Diyos kaysa sa sarili niyang kagustuhan. So, kapag po nagpatuloy ang isang tao sa paggawa ng kasalanan at hindi siya nagsisi, ito po yung nagpapatunay na siya po ay hindi tunay na mananampalataya. Kung titingnan niyo mga kapatid, parehas naman nagkakasala yung mananampalataya at hindi. Tama po ba? Meron silang pinagkaiba. Yung una, matapos po niyang magkasala, magsisisi siya at manunumbalik siya sa Diyos. Yung pangalawa, yung hindi mananampalataya, matapos pong malaman niya yung kanyang kasalanan, pagmamatigasin pa niya lalo ang kanyang puso at magpapatuloy siya sa kanyang kasalanan ginagawa niya at magpapatuloy siya sa paglayo sa Diyos. At ang dulo po noon mga kapatid ay kapahamakan. Ang dulo po noon ay apoy ng impyerno. Ang dulo po noon ay hatol ng Diyos. Kaya kung nauunawaan ng tao ang ending ng kanyang kasalanan, dapat hindi siya natutuwa. Hindi siya nasisiyahan sa mga kasalanan ginagawa niya. Bagkus, ito po ay nagdudulot ng matinding pagkalungkot, pagkadismaya, at pananaghoy sa mga kasalanan ito. So kapatid, ikaw, kamusta po yung attitude mo sa kasalanan na nagagawa mo? Nakikita mo ba na nakakaramdam ka ng bigat sa iyong puso sa tuwing ikaw ay nagkakasala, o parang binabaliwala mo lang ito? No? Nawa, makita mo sa ating pinag-aralan ngayon na isa pa pong marka ng tunay na pagsisisi ay dapat meron tayong pagtangis sa ating pong nagagawang mga kasalanan sa Diyos. At ang tanging paraan po, mga kapatid, ang tanging solusyon para po mawala itong pagdaramhating ito, yung pagtangis na ito, pagkadismayang ito sa iyong mga kasalanan, ay wala pong iba kundi ang pananampalataya kay Kristo. Doon ka pa rin uuwi. Mapa ikaw ay mananampalataya na o hindi pa mananampalataya, ang tanging solusyon sa pagkadismaya mo at kabayaran ng iyong mga kasalanan ay si Kristo. So kung naroon ka sa puntong iyon ng iyong buhay, hinihikayat kitang lumapit kay Kristo, kilalanin mo siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. At kung ikaw ay mananampalataya na, patuloy mo siyang kilalanin bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Paniwalaan mo na sapat yung kanyang ginawa sa krus para mawala ang lahat ng kaparusahan na naghihintay sa iyo. At ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa iyong puso at bibigyan kanya ng kagalakan. Bibigyan kanya ng pangalawang pagkakataon. Tatandaan niyo po, ang Diyos po natin ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. He is a God of second chances. So, sa mga panahong nanghihina tayo at nagkakasala, huwag po tayong mahihiyang umamin sa Diyos na tayo nagkasala at lumapit po sa Kanya. At sigurado dahil kay Kristo, patatawarin po niya tayo. So, purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid.